Isang nakakapasong tanghali ang biglang naging bangungot para kay Ilia de la Cruz, isang 26 na taong gulang na babae na walang kamalay-malay na hinuli ng isang abusadong pulis na nagngangalang Berto Vargas. Sa harap ng maraming tao, pinaratangan si Ilia ng pagnanakaw, pinilit na umamin at pinahirapan ng walang anumang katibayan. Ngunit sa sandaling inakala ng lahat na siya italunan na, bumangon si Ilia at binaliktad ang sitwasyon sa paraang hindi inaasahan ni Numan. Ang sikat ng araw sa Cubao ay parang isang mabigat na kamay na dumadagan mula sa ituktok ng ulo hanggang sa talampakan. Ngunit si Ilia ay patuloy na naglakad sa sementadong bangketa, gaya ng karamihan. Sa edad na 26, baka sa kanyang mukha ang pagod ngunit nananatili itong nakapokus. Hindi siya naghahanap ng gulo, hindi nagmamadali dahil sa takot, ang tanging nais niya ay makarating agad sa kanyang patutunguhan. Sa isip niya, simple lang ang mga plano, umuwi, ayusin ang mga dapat ayusin at magpahinga. Wala nang iba, walang masamang kutob at walang dahilan para paghinalaan ang sinumang makakasalubong. Maingay at magulo ang paligid, ngunit ito ang karaniwang gulo ng Cubao. Ang mga jeepney ay humaharurot, ang mga busina ay paminsan-minsang umaalinggaw, ang mga tao ay mabilis na naglalakad, at ang iba'y tumatabi para tingnan ang kanilang mga cellphone. Mula sa nag-iinit na aspalto, umaalingasaw ang amoy ng alikabok at usok. Nagsisimula ng mamuo ang pawis sa gilid ng noo ni Ilia. Kahit hindi naman mabigat ang kanyang ginagawa, pinanatili niyang pantay ang kanyang mga hakbang, mahigpit ang hawak sa kanyang bag, at sinisikap na iwasang makabangga ng iba. Sa panlabas na anyo, normal ang lahat. At dahil sa normalidad na iyon, walang kahit katiting na paghahanda si Ilia para sa mga susunod na mangyayari. Nakahinga siya ng maluwag na para bang nalagpasan na niya ang pinakanakapapagod na bahagi ng araw. Bumulong siya sa sarili, kaunti na lang. Pagkatapos nito, tahimik na. Hindi para sa iba, kundi para pakalmahin ang sarili. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa unahan, tinatantiya ang distansya, at inaayos ang ritmo ng kanyang paglakad. Walang anumang kakaiba. Isang ordinaryong babae lang na nagsisikap tapusin ang araw ng mapayapa. Ngunit sa dulo ng bangketa, may isang pares ng mga mata na nagmamasid sa kanya sa ibang paraan. Hindi ito isang simpleng sulyap ng isang nagdaraan, hindi rin tingin ng isang mausisa, kundi isang titig na tila tumitimbang, pumipili, at pagkatapos ay nagkukulong ng target. Hindi pa ito napapansin ni Ilia, dahil abala pa siya sa sarili niyang mga iniisip at sa paligid na tila naman ligtas. Ngunit mula sa sandaling iyon, lingid sa kanyang kaalaman, napasok na siya sa radar ng isang taong naghahanap ng pagkakataon para magsimula ng gulo. Mula sa kabilang direksyon, lumitaw si Police Corporal Berto Vargas, may matatag na hakbang na parang siya ang nagmamay-ari ng kalsadang iyon. Matipuno ang kanyang katawan, malapad ang tindig, at ang kanyang mukha ay blanko, walang bahid ng anumang kabaitan. Hindi siya lumapit na parang isang alagad ng batas na magpapaliwanag, kundi may kilos ng isang taong gustong agad na kontrolin ang sitwasyon. Si Ilia, na kanina ay nakapokus sa paglalakad, ay biglang natigilan ng may aninong humarang sa kanyang daraanan. Tumayo si Berto Vargas sa mismong harapan niya, na naging dahilan upang ang makitid na bangketa ay magmistulang isang pader na walang lagusan. Walang puwang para dumaan nang hindi sila magkakadikit. Ang paraan ng pagtayo ni Vargas ay halatang sinadya, at sa ganoong kalapit na distansya, nasalo ni Ilia ang titig nitong mapanuri at mapanghusga. Tila ba sa simula pa lang, itinuring na siyang may kasalanan. Hindi bumati si Vargas, hindi magalang na nagtanong ng pagkakakilanlan, at hindi rin nagpakilala o sinabi ang dahilan ng kanyang paghinto. Agad siyang nagbigay ng isang maikli at matigas na utos. Hinto! Ang boses niya ay buo at matigas. Hindi katatagan ng isang nagpapatupad ng batas, kundi katigasang mapilit. Otomatikong napahinto si Ilia. Saglit na napigil ang kanyang hininga sa gulat. Tinitigan niya ang mukha ni Vargas, sinusubukang humanap ng anumang palatandaan, umaasa pa ring isa lamang itong maliit na hindi pagkakaunawaan na matatapos sa isang maikling paliwanag. Opo, sir. Ano po iyon? Tanong ni Ilia. Magalang ang kanyang tono, ngunit halatang kinakabahan. Tumayo siya ng tuwid, magkadikit ang mga paa. Mas humigpit ang hawak niya sa kanyang bag, hindi namamalayan dahil nagsisimula na siyang makaramdam na hindi normal ang sitwasyon.
Hindi sinagot ni Vargas ang tanong ni Ilya. Sa halip, tinitigan niya ang bag ni Ilya mula taas hanggang baba, na para bang may hinahanap. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng isang opisyal na sumusunod sa tamang proseso, kundi tingin ng isang taong pumipili ng paraan para manikil. Pagkatapos noon, muli niyang itinaas ang kanyang tingin sa mukha ni Ilya. Tinitigan niya ito ng diretsyo, walang kurap, na lalong nagdulot ng pagkailang kay Ilya. Sinubukan ni Ilya na manatiling kalmado, lumunok ng laway at naghintay na magsalita si Vargas ng mas malinaw. Ngunit ang lumabas sa bibig nito ay isang akusasyon na nagpablangko sa kanyang isipan. Galing ka sa pagnanakaw, no? Sinabi iyon ni Vargas ng basta-basta, na para bang ordinaryong tanong lang, kahit na ang pangungusap na iyon ay kayang sumira ng buhay ng isang tao. Natigilan si Lea ng ilang segundo at pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha sa pagkabigla. Hindi siya handang akusahan ng ganoon sa gitna ng daan, lalo na ng isang pulis na nakaharang sa kanya. Pagnanakaw? Hindi po, sir. Wala po akong ninanakaw. Mabilis niyang sagot. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, ngunit sinubukan niyang kontrolin ito para hindi magmukhang palaban. Sumulyak siya sa paligid, umaasang may makakapansin o kahit papaano'y magiging saksi. Ngunit ang mga taong dumaraan ay tila mas binilisan pa ang lakad o nagkunwaring abala. Muling tumingin si Ilya kay Vargas, sinusubukang maging kooperatibo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimula ng mamuo ang isang malinaw na takot. Hindi nagtatanong si Vargas para alamin ang katotohanan. Binubuksan ni Vargas ang daan para idiin si Ilya mula pa sa unang segundo. Napatda si Ilya nang biglang binitiwan ang paratang na iyon. Sumikip ang kanyang dibdib, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa lubos na pagkalito sa kung ano ang nangyayari. Naglalakad lamang siya sa bangketa, walang interaksyon sa sinuman, at ngayon ay bigla siyang tinawag na magnanakaw. Ano po? Wala po akong ninanakaw. Dadaan lang po ako, mabilis na sagot ni Ilya, pinipilit na panatilihing magalang ang kanyang boses, kahit pa hindi na regular ang kanyang paghinga. Tinitigan niya si Vargas, naghahanap ng pagkakataon para magpaliwanag, umaasang sapat na ang mga salitang iyon para matigil ang sitwasyon bago pa ito lumaki. Ngunit hindi nagpakita ng anumang senyales si Vargas na gusto niyang makinig. Ang titig niya ay nanatiling mapang-api, tulad ng isang taong napagdesisyonan na ang resulta mula pa sa simula. Sumabat si Vargas ng walang pag-aalinlangan, bago pa man matapos ni Ilya ayusin ang kanyang hininga. Huwag ka ng maraming satsat. May report. Kamukha mo yung description, maikli niyang sabi. Ang pangungusap na iyon ay parang isang pagdadahilan na sadyang ginawang pangkalahatan para maging akma sa kahit sino. Sinubukan ni Ilya na mag-isip ng mabilis. Report mula kanino, pagnanakaw ng ano, saan, kailan. Ngunit hindi nagbigay ng detalye si Vargas, at iyon ang lalong nagpakumbinsi kay Lea na ang paratang na ito ay walang basehan. Nagsimulang maramdaman ni Ilya na hindi lang siya napagkakamalan, kundi siya ay sinasadya. Lumunok siya ng laway, pinilit ang sarili na manatiling kalmado, hindi umiiyak, hindi nagpapanik ng sobra. Dahil alam niyang ang pagpapanik ay maaaring gamitin ni Vargas bilang dahilan para lalo siyang idiin. Sa kanilang paligid, ang mga taong dumaraan ay nagsimulang magdahan-dahan, lumingon, at ang ilan ay huminto ilang hakbang ang layo para magmasid. May mga mukhang nag-uusisa, may mga nagbubulungan, ngunit wala ni isa ang talagang lumapit. Ang ilan ay nagkunwaring tumitingin sa kanilang cellphone, nagkunwaring may kausap sa telepono, at mabilis na lumayo. Malinaw na nakita ni Ilya ang pattern na iyon. Takot ang mga taong madamay, lalo na't ang nakatayo sa harap niya ay isang pulis na nakauniporme. Ang sitwasyong iyon ay nagparamdam kay Ilya na siya'y nag-iisa, na tila walang ligtas na espasyo para ipagtanggol ang kanyang sarili. Alam niyang kung hindi siya mag-iingat, ang paratang na ito ay maaaring lumaki nang walang sinumang gustong maging saksi para tumulong. Huminga ng malalim si Ilya at sinubukang gamitin ang lohika. Kung may report po, pakita niyo po ang ebidensya. Kaya ko pong magpaliwanag. Mas mahina ngunit mas matatag niyang sabi. Hindi siya humihingi ng awa. Humihingi siya ng tamang proseso. Ngunit si Vargas ay bahagyang umisi na tila nagagalak sa takot na nagsisimulang mabuo sa mukha ni Ilya. Ang ebidensya sa presinto na.
Ngayon, sumama ka, sagot niya. Blanko ang tono ni Vargas, ngunit iyon mismo ang nagpatunog sa kanyang utos na parang isang pinal na desisyon. Muling tumingin si Elias sa paligid, umaasang may maglalakas loob na magsalita. Ngunit ang nakita niya ay mga taong piniling iligtas ang kanilang sarili. Sa sandaling iyon, nagsimulang maintindihan ni Elia na hindi ito isang ordinaryong pagsisiyasat. Ito ay paninikil mula sa simula at dinadala na siya ni Vargas sa lugar kung saan siya ang may ganap na kapangyarihan, ang presinto. Nang walang anumang puwang para umalma, biglang hinawakan ni Vargas ang braso ni Elia ng mahigpit. Hindi lang basta pagpigil, kundi isang paghawak na tila tinitiyak na hindi makakakilos si Elia saan man. Sa isang mabilis na galaw, ipinihit ni Vargas ang katawan ni Elia na nagmukha siyang isang kriminal na hinuhuli. Nagulat si Elia at ang kanyang katawan ay otomatikong sinubukang panatilihin ang balanse. Muntik na siyang matapilok dahil biglaan ang pagkakahila. Hindi niya napaghandaan at agad na kumalat ang sakit mula sa kanyang pulsuhan hanggang sa braso. Halos matumba si Elia sa bangketa. Sinubukan niyang pigilan ang sarili na hindi tuluyang bumagsak dahil alam niyang ang pagbagsak sa harap ng publiko ay lalong magpapalala sa sitwasyon. Nanlaki ang kanyang mga mata, hinihingal, at ang kanyang boses ay lumabas ng hindi sinasadya dahil sa takot at sakit. Sir, masakit. Bitawan niyo po muna. Kaya ko pong maglakad mag-isa, mabilis niyang sabi. Hindi siya lumalaban, ngunit sinusubukang humingi ng makataong pagtrato. Sinusubukan din niyang ipakita na wala siyang balak tumakas, walang intensyong gumawa ng gulo, at ayaw niyang magmukhang habulan ang eksena. Ngunit hindi man lang niluwagan ni Vargas ang kanyang hawak. Sa katunayan, nang humingi si Elia na bitawan siya, mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak ni Vargas. Ang paraan ng pagdiin ni Vargas sa pulsuhan ni Elia ay parang nagbibigay ng mensahe na wala siyang posisyon para makipagtawaran. Ramdam ni Elia ang mga daliri ni Vargas na kumakapit ng mahigpit na nagpapahirap sa kanyang kamay na gumalaw. Sinubukan ni Elia na tumayo muli ng tuwid, tinitiis ang sakit at pinipigilan ang kanyang boses na mabasag. Gusto niyang manatiling kalmado dahil alam niyang isang maling galaw lang ay maaaring gamitin ni Vargas bilang dahilan para gumamit ng higit na dahas. Tinitigan ni Vargas si Elia nang walang anumang awa at saka binitiwan ang isang pangungusap na parang isang kasiguruhan. Ngunit ang kanyang mga kilos ay salungat sa kanyang sinasabi. Kung wala kang kasalanan, hindi ka dapat matakot, maikling sabi ni Vargas. Narinig iyon ni Elia, ngunit ang kanyang nararamdaman ay kabaligtaran. Ang mga salitang iyon ay tila ginawa para palabasin na tama si Vargas, habang ang kanyang mga kilos ay nagpaparamdam kay Elia na siya ay nasa panganib. Ang pagkakahawak na iyon ay hindi lang basta paghawak, ito ay isang malinaw na paninikil. Pinipilit si Elia na sumama nang hindi binibigyan ng pagkakataong magpaliwanag sa lugar na iyon. Sa loob ng patrol car, si Elia ay nakaupo sa likod, naninigas ang katawan. Ang hangin sa loob ay mainit at masikip na para bang hindi gumagana ang bentilasyon at ang maliit na espasyo ay nagpapahirap sa kanya na huminga ng maluwag. Ang kanyang braso ay nananakit pa rin dahil sa pagkakahawak ni Vargas kanina, habang ang kanyang isip ay mabilis na umiikot, sinusubukang unawain kung ano ang nangyayari. Tumingin si Elia sa harap at nakita ang likod ni Vargas sa upuan ng driver, nakaupo ng kampante na parang walang problema. Nagsimulang umandar ang sasakyan at doon lang napagtanto ni Elia na masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari. Hindi man lang niya naitanong kung anong report, sino ang nag-report, nasaan ang ebidensya, at bakit siya ang napili. Tumingin si Elia sa bintana. Ang syudad ay gumagalaw sa labas, ang mga sasakyan ay dumadaan, ang mga tao ay naglalakad, ang mga tindahan ay bukas gaya ng dati. Lahat ay mukhang normal. Samantala, ang buhay ni Elia sa loob ng sasakyang iyon ay tila sa pilitang itinutulak sa isang landas na hindi niya pinili. Lumunok siya ng laway, sinusubukang pigilan ang mga luha na pumatak. Hindi si Elia isang mahinang tao, ngunit ang sitwasyong ito ay nagparamdam sa kanya na siya ay nag-iisa. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagdating sa presinto, at iyon ang pinakanakakatakot sa lahat. Inayos niya ang kanyang hininga at naglakas loob na magsalita. Ang kanyang boses ay mahina at maingat. Sir, pwede po bang tumawag sa pamilya ko? Natatakot po ako, pakiusap niya. Hindi siya humihingi na palayain.
Nais lang niyang may isang taong makaalam kung nasaan siya. Ngunit hindi man lang lumingon si Vargas. Ang kanyang sagot ay maikli at malamig na tila pinuputol ang karapatan ni Ilia na magsalita. Manahimik ka. Ang isang salitang iyon ay lalong nagpaliit sa pakiramdam ni Ilia. Tinitigan niya ang sariling mga kamay, sinusubukang pakalmahin ang sarili, at nagsimulang mapagtanto na hindi naghahanap ng paliwanag si Vargas. Kinokontrol ni Vargas ang sitwasyon, at si Ilia ay tinatratong parang wala siyang anumang boses. Nang huminto ang sasakyan sa Police Community Precinct 7, ibinaba si Ilia at agad na dinala sa loob. Ang mga pasilyo ng presinto ay tila banyaga, malamig at puno ng maikling sulyap. Ilang ibang pulis ang lumingon saglit at pagkatapos ay umiwas ng tingin na parang walang nakita. May mga mukhang nag-aalinlangan, may mga tila gustong magtanong, ngunit lahat sila ay piniling manahimik. Sumulyap si Ilia sa isa sa mga pulis, umaasang may pipigil kay Vargas o kahit man lang magtatanong kung ano ang problema. Ngunit walang nagsabing mali ito. At sa puntong iyon, lubos na naunawaan ni Ilia na hindi lang si Vargas ang mapanganib, kundi pati na rin ang katahimikan sa paligid niya na hinahayaang mangyari ang lahat. Pagkapasok ni Ilia sa interrogation room, agad niyang naramdaman na ang kanyang posisyon ay sadyang ginawang dehado. Isang nakasisilaw na puting ilaw ang nakatutok mula sa itaas, na nagpapapagod sa mata at nagpapahirap na mag-focus. Ang upuang inilaan ay malamig at matigas, na tila hindi ginawa para maging komportable ang sinuman. Sa harap ni Ilia ay isang mesa na nagsisilbing harang. Hindi lang ito isang simpleng mesa, kundi isang pembatasan na nagpapatunay kung sino ang may kontrol sa silid na iyon. Umupo si Ilia nang naninigas, pinipigilan ang hininga, at sinusubukang manatiling kalmado kahit pa mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Umupo si Vargas sa kabilang panig ng may kampanting kilos, na para bang ito ay isang pang-araw-araw na gawain para sa kanya. Hindi siya nagmamadali na maghanap ng katotohanan, hindi nagsisikap na alamin ang mga pangyayari, at hindi man lang nagpakita ng interes na makinig sa paliwanag ni Ilia. Ang kanyang mga mata ay matalim ngunit walang emosyon. Tila si Ilia ay isang numero lamang sa isang listahan. Dahan-dahang tinapik ni Vargas ang mesa ng paulit-ulit na nagdulot ng malinaw na tunog sa tahimik na silid. Pagkatapos ay nagsimula siya sa isang pangungusap na direktang tumutumbok sa iisang layunin, piliting umamin si Ilia. Umamin ka na lang. Kaninong gamit ang kinuha mo? Tanong ni Vargas habang muling tinatapik ang mesa. Ang kanyang boses ay matigas at mapandiin. Natigilan si Lea ng ilang segundo at saka lumunok ng laway. Ang kanyang lalamunan ay tuyo, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa takot na magkamali ng salita at baka baluktutin ang kanyang sasabihin. Sinubukan niyang sumagot ng malinaw at direkta. Wala po akong ninanakaw, sir. Wala po akong alam sa sinasabi niyo, sabi ni Lea. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit mayroong katatagan na pilit niyang pinalabas, para maintindihan ni Vargas na hindi siya basta-basta aamin. Yumuko si Vargas paharap. Mas lumapit ang kanilang distansya, na nagtulak kay Lea na otomatikong pigilan ang kanyang katawan para hindi umatras. Ang titig ni Vargas ay parang nanggigipit sa malapitan, at ang tono ng kanyang pananalita ay naging mas matalas. Huwag mo akong piliting ulitin ang tanong, sabi ni Vargas ng dahan-dahan. Pero malinaw po. Saglit na nanahimik si Ilia, sinusubukang ayusin ang kanyang hininga at panatilihing matatag ang kanyang ekspresyon. Nalaman niyang sa silid na iyon, ang laro ay hindi tungkol sa tama o mali, kundi tungkol sa kung sino ang mas kayang tiisin ang pressure. Pinili ni Lea na manatili sa kanyang sagot dahil ayaw niyang pumasok sa isang peking pag-amin dahil lang sa pinipilit siya. Nang si Ilia ay nanatiling matatag sa kanyang sagot at ayaw umamin, sinimulan ni Vargas na baguhin ang kanyang laro. Huminto siya sa pagsigaw saglit at ibinaba ang tono ng kanyang boses. Ang kanyang kilos ay biglang naging mas kalmado, ngunit nararamdaman ni Ilia na ang katahimikang iyon ay hindi dahil sa paggalang ni Vargas sa katotohanan, kundi dahil sa paghahanda niya ng ibang estratehiya. Sumandal si Vargas sa kanyang upuan, tinitigan si Ilia mula sa gilid ng kanyang mga mata, at nagsalita ng dahan-dahan na parang nag-aalok ng solusyon. Ganito, gusto mo bang umuwi agad, sabi niya. Nagdududang tumingin si Ilia dahil ang tanong na iyon ay masyadong simple para sa isang seryosong sitwasyon. Hindi agad sumagot si Ilia.
Alam niyang ang mga salitang gusto mong umuwi agad ay madalas gamitin para pilitin ang isang tao na tanggapin ang isang bagay na hindi totoo. Sa maingat na boses, nagtanong si Elia, ano po nang ibig niyong sabihin? Bahagyang humiti si Vargas, ngunit hindi mainit ang kanyang ngiti. Ito ay isang ngiti na tila tinitiyak na si Elia ay nagsisimula ng matakot. 50,000, sabi ni Vargas na walang emosyon. Magbayad ka, makakalabas ka. Tapos ang usapan. Agad na nakaramdam si Lea ng panginginig. Napagtanto niyang hindi ito tungkol sa pagnanakaw, hindi tungkol sa isang report, kundi tungkol sa pera. Hindi naghahanap ng salarin si Vargas. Naghahanap siya ng biktima. Pinigil ni Lea ang kanyang hininga, sinusubukang pakalmahin ang sarili para hindi sumabog sa galit. Tinitigan niya si Vargas ng diretso at sinabi ng mahina ngunit matatag. Pangungutong po yan, sir. Malinaw na lumabas ang mga salitang iyon dahil gusto ni Elia na maintindihan ni Vargas na naiintindihan niya ang laro. Wala po akong pera at wala po akong kasalanan, pagpapatuloy ni Elia. Sa puntong iyon, pinili ni Elia na tumayo sa pinakamapanganib na posisyon, pagtangging magbayad at kasabay nito, pagtangging umamin. Alam niyang maaaring maging masama ang kahihinatnan, ngunit alam din niyang kung susunod siya, ang kanyang buhay ay palaging maaaring gamitin para pagkakitaan ni Vargas kahit kailan nito gusto. Napasimangot si Vargas, halatang naiinis dahil hindi agad natakot si Elia at hindi agad nakipagtawaran. Huminga siya ng maikli at itinutok ang matalim niyang tingin sa mukha ni Elia na para bang gusto niyang idiin ito gamit ang mas matitigas na salita. Gusto mo ba ng madali o gusto mong masira ang buhay mo? Dahan-dahan, sabi ni Vargas. Ang tono ng kanyang boses ay muling nagbanta, hindi na nag-aalo. Naramdaman ni Elia ang pressure na iyon bilang isang direktang babala. Kung hindi pipiliin ni Elia ang madaling paraan, ayon kay Vargas, gagawin ni Vargas na mas masakit ang lahat. Nanahimik si Lea ng ilang segundo, lumunok ng laway, ngunit hindi pa rin umatras. Tinitigan niya lamang si Vargas ng may iisang paninindigan, ayaw niyang sumuko sa isang bagay na alam niyang mali. Huminga ng malalim si Elia at itinaas ang kanyang baba. Kahit na nanginginig na ang kanyang boses, dahil sa patuloy na pressure, naunawaan niyang sinasadya ni Vargas na itulak siya hanggang sa mapagod, matakot, at sa huli ay piliin ang madaling daan na inaalo. Ngunit tumanggi si Elia na ibigay kay Vargas ang tagumpay na iyon. Sa isang matatag na tono na pilit niyang pinanatili, sinabi ni Elia, hindi po ako magbabayad, hindi ako aamin. Wala po akong ninakaw. Malinaw na lumabas ang pangungusap na iyon ng walang pag-aalinlangan. At dahil sa kalinawan na iyon, agad na nagbago si Vargas. Sa silid na iyon, ang pagtanggi ni Elia ay hindi itinuring na sagot, kundi isang paglaban. Tumayo si Vargas ng malakas, na naging dahilan upang umusob ng matalim ang kanyang upuan at ang tunog nito ay kumaskas sa sahig. Ang galaw na iyon ay nagpatigas sa katawan ni Elia dahil nakita niyang hindi na nakaupo si Vargas bilang isang opisyal na nagtatanong, kundi bilang isang taong nawawalan na ng kontrol. Tinitigan ni Vargas si Elia mula sa itaas, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba at ang kanyang panga ay nanigas. Nanghahamon ka ba? Sabi ni Vargas. Ang tono ng kanyang boses ay hindi nagtatanong para makasiguro, kundi nag-aakusa. Tumitig pabalik si Elia. Hindi yumuko, kahit na malamig ang kanyang mga kamay at mabilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang kung bibigay siya ngayon, lalo siyang aapakan ni Vargas. Dahan-dahang umiling si Elia, sinusubukang pumili ng mga salitang hindi lalong mag-udyok ng gulo, ngunit pinapanindigan pa rin ang katotohanan. Hindi po ako nanghahamon. Gusto ko lang po kung ano ang tama, sagot ni Elia. Hindi siya sumigaw, hindi nagmura, ipinaliwanag lamang ang kanyang posisyon. Ayaw niyang piliting umamin at ayaw niyang makotongan. Ngunit para kay Vargas, ang pangungusap na iyon ay tunog pa rin ang pagtangging sumunod. Yumuko ng bahagya si Vargas. Ang kanyang mga mata ay nanliit na tila sinusuri kung kaya bang pabagsakin si Lea sa ibang paraan. Ang dating tahimik na interrogation room ay naging tensyonado dahil nararamdaman ni Lea na malapit nang maubos ang pasensya ni Vargas. Nang walang babala, mabilis na kumilos si Vargas patungo sa pinto at isinara ito ng malakas. Ang tunog ay umalinggaw sa mga pader at nagpagulat kay Elia.
Pagkatapos noon, muling nilapitan ni Vargas si Ilya at bigla siyang hinila palabas, hindi binigyan ng pagkakataong tumayo ng maayos o maghanda. Nakalagkad si Leia ng ilang hakbang, sinusubukang panatilihin ang balanse habang nagsasabing, Sir, teka lang po, kaya ko pong maglakad mag-isa. Ngunit walang pakialam si Vargas. Sa bungad ng pinto, mas naging magaspang ang kanyang boses. Labas? Tingnan natin kung gaano katibay ang bibig mo. Lumunok ng laway si Leia. Mabilis na lumingon ang kanyang mga mata sa kanan at kaliwa, naghahanap ng ibang pulis. Ngunit ang nandoon lang ay ang pasilyo at mga taong piniling manahimik, habang si Vargas ay inilalabas si Ilya sa paraang halatang hindi sumusunod sa tamang proseso. Paglabas nila ng gusali, agad naramdaman ni Ilya ang init ng araw na tumatama sa kanyang balat. Ang bakuran ng presinto ay malawak, walang masisilungan, at lahat ng naroon ay malinaw na nakikita ang nangyayari. Kinakalagkad si Ilya. Ang kanyang mga hakbang ay natitigil dahil sa paghila ni Vargas na hindi nagbibigay ng pagkakataong maglakad ng normal. Ang paraan ng paghila sa kanya ay nagmukha siyang isang mabigat na kriminal. Samantala, siya ay isang ordinaryong mamamayan na pinipilit. Sinubukan ni Ilya na ayusin ang kanyang paghinga, pigilan ang takot, at panatilihing hindi siya matumba sa harap ng publiko. Dahil alam niyang sa oras na bumagsak siya, magkakaroon ng dahilan si Vargas para gumamit ng mas matinding dahas. Sa gilid ng bakuran, ilang ibang pulis ang nakatayo hindi kalayuan. May mga nagkukunwaring abala sa kung ano. May mga tumingin saglit at pagkatapos ay umiwas ng tingin. At mayroon ding nanonood ng walang anumang ekspresyon na para bang ordinaryong bagay lang ito. Walang lumapit para magtanong kung ano ang nangyayari o kung ito ba ay naaayon sa tamang proseso. Mabilis na lumingon si Ilya sa kanilang direksyon, umaasang may kahit isa lang na magbibigay ng reaksyon, ngunit katahimikan ang kanyang natanggap. Mula roon, mas naunawaan ni Ilya na hindi lang si Vargas ang nanggigipit, kundi pati na rin ang pananahimik ng mga tao sa paligid na nagbibigay daan kay Vargas na gawin ang anumang gusto niya. Sa labas ng bakod, nagsimula ng magkumpol ang mga tao. Ilan ay nagbubulungan, ang iba ay nakatayo ng may tensyon sa mukha, at mayroon ding nagtataas ng cellphone para mag-record ng palihim. Nakita ni Ilya ang mga screen ng cellphone na nakatutok sa kanya, ngunit hindi niya naramdaman na siya ay tinutulungan. Sa halip, naramdaman niyang siya ay ginagawang panoorin. Gusto niyang sabihin sa kanila na wala siyang kasalanan, na kailangan niya ng tulong. Ngunit ang kanyang boses ay tila napipi dahil sa takot na magkamali ng salita at baka lalo pang magalit si Vargas. Sa ganitong kondisyon, tanging sa pinakasimpleng paraan na lamang siya makapagmakaawa, umaasang titigil si Vargas at may isang taong maglalakas loob na magsalita. Pinigilan ni Ilya ang kanyang mga luha at sinikap na manatiling nakatayo ng tuwid. Sir, parang awan niyo na. Wala po akong kasalanan, sabi niya sa mahinang boses. Ngunit lumapit si Vargas, mas malapit pa, hanggang sa maramdaman ni Ilya na lalong sumisikip ang espasyo sa paligid niya. Tinitigan siya ni Vargas mula sa itaas, na para bang tinitiyak na nakikita ng lahat kung sino ang may kapangyarihan. Umamin ka na ngayon, matigas na sabi ni Vargas. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang boses upang maging mas mapagbanta. O gagawin kong pagsisihan mo to. Lumunok ng laway si Ilya. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba, at sa puntong iyon, umabot na sa sukdulan ang tensyon. Alam niyang hindi na humihingi ng pag-amin si Vargas. Nagbibigay na si Vargas ng ultimatum sa harap ng maraming mata. Hindi tumigil si Vargas pagkatapos bantaan si Ilya sa bakuran. Lumingon siya saglit sa isa sa mga tao sa paligid at nag-utos ng walang pag-aalinlangan. Kumuha kayo ng lubid, maikli niyang sabi, na para bang normal na bagay lang iyon. Agad na nanigas si Ilya. Nakita niyang may isang taong mabilis na kumilos para kumuha ng lubid, na para bang alam na kung ano ang ibig sabihin ni Vargas. Huminga ng malalim si Ilya, sinusubukang manatiling matatag kahit pa nagsisimula ng manginig ang kanyang mga binti. Alam niyang sa oras na dumating ang lubid na iyon, ang kanyang posisyon ay lalong hihina at mas mahihirapan siyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng mga salita. Nang nasa kamay na ni Vargas ang lubid, sinubukan ni Ilya na umiwas hanggat kaya niya. Ngunit makitid na ang kanyang espasyo.
Pinilit siya ni Vargas na lumapit sa isang poste ng bandila sa bakuran at itinali siya roon ng may madiin at mabilis na galaw. Sinubukan ni Leah na pumalag, sinubukang ipihit ang kanyang katawan, sinubukang hilahin ang kanyang mga kamay para hindi makulong, ngunit limitado ang kanyang mga kilos. Sa bawat pagsubok niyang kumawala, mas lalong diniinan ni Vargas, na nag-iwan kay Leah na walang pagpipilian kundi tiisin ang sakit at subukang hindi matumba. Sir, wag po ganito, wala po akong kasalanan, mabilis na sabi ni Leah. Ang kanyang boses ay puno ng takot, ngunit hindi pinansin ni Vargas. Tiniyak lamang niya na sapat ang higpit ng tali para hindi makagalaw si Leah. Matapos itali si Leah, kumuha si Vargas ng isang timba ng tubig. Tinitigan ni Leah ang timba, sinusubukang hulaan kung ano ang gagawin nito, at agad na umakyat ang isang hindi magandang pakiramdam. Nang walang babala, ibinuhos ni Vargas ang tubig kay Leah hanggang sa siya ay maging basang-basa. Dumaloy ang tubig mula sa kanyang ulo, at ang kanyang damit ay dumikit sa kanyang katawan. Nanginginig si Leah, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa kahihiyan na kasabay nito. Sa bakurang iyon, maraming tao ang nakakita, at naramdaman ni Leah na siya ay ipinapahiya sa isang lugar na dapat sana ay nagpapatupad ng batas. Yumuko siya saglit, huminga ng malalim, sinusubukang pigilan ang mga luha para hindi siya magmukhang mas mahina. Tumayo si Vargas sa harap ni Leah na may malamig na tingin na para bang tinitiyak na lubos na naiintindihan ni Leah kung sino ang may kontrol sa sitwasyon. Aamin ka o magsisisi ka habang buhay, sabi ni Vargas. Ang tono niya ay matigas at puno ng pressure. Dahan-dahang itinaas ni Leah ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang mukha ay tensyonado, ngunit ang kanyang titig ay nananatiling matalim. Hindi siya sumagot ng pasigaw o pagmumura, kundi sa mga salitang pilit niyang inilabas, kahit nanginginig ang kanyang katawan. Wala po akong kasalanan, putol-putol niyang sabi. At iyon ang naging pagpapatunay na naninindigan pa rin siya sa katotohanan, kahit na ganoon ang pagtrato sa kanya. Lalong nagalit si Vargas dahil hindi pa rin sumusuko si Leah. Pagkatapos siyang buhusan ng tubig at itali, inaasahan ni Vargas na manginginig na sa takot si Leah at sasang-ayon na sa anumang gusto niya. Ngunit ang nakita niya ay si Leah na nananatiling matatag, nakatitig pa rin at tumatanggi pa rin. Ito ang nagpainis kay Vargas. Dahil para sa kanya, ang isang biktimang hindi sumusuko ay isang banta sa kanyang otoridad. Tinitigan niya si Leah ng malapitan at binitiwan ang isang pangungusap na sadyang ginawang mapanlait. Matigas talaga ang ulo mo, no? Ang tono niya ay ng uyam, na para bang nagkakamali si Leah dahil lang sa ayaw niyang piliting magsinungaling. Humikbi si Leah, tinitiis ang sakit at kahihiyan. Ang kanyang katawan ay basa pa, at ang kanyang mga kamay ay nakatali pa rin. Ngunit hindi niya binago ang kanyang sagot. Alam niyang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig ay maaaring gamitin ni Vargas para lalo siyang idiin. Kaya, pinili niya ang isang prinsipyong hindi nagbabago. Sa putol-putol na hininga, sinabi ni Leah, kung aamin po ako, ibig sabihin nagsisinungaling ako. Ayoko po. Hindi mahaba ang pangusap na iyon, ngunit malinaw. Hindi ito isang emosyonal na sagot, kundi isang desisyon. Alam ni Leah na sa oras na umamin siya, mananalo si Vargas. Sa oras na magbayad siya, ulitin ni Vargas ang parehong bagay sa ibang tao. Kaya pinili ni Leah na manatili sa posisyong iyon kahit na mabigat ang kahihinatnan. Sa kanilang paligid, mas lalong naging malinaw na mali ang sitwasyon, ngunit wala pa ring kumikilos. May mga pulis na nakayuko, iniiwasan ang tingin na para bang hindi kayang makita ang nangyayari, ngunit hindi rin maglakas loob na pigilan. May mga balisa, nakatayong naninigas, at ang kanilang mga kamay ay abala sa kung ano, na para bang naghahanap ng dahilan para hindi masangkot. Ang mga taong nagkumpol sa labas ng bakod ay dumarami at ang bulungan ay lumalakas. Ilang cellphone ang patuloy na nagre-record, ngunit lahat ay nananatili sa ligtas na distansya. Walang pumasok para tumulong. Nakikita ni Leah ang lahat mula sa gilid ng kanyang mga mata. Alam niyang sa mga sandaling tulad nito, ang pananahimik ng mga tao ay bahagi rin ng pressure. Nakakaramdam ng kalayaan si Vargas dahil walang lumalaban. Lumingon si Vargas sa mga tao ng sadya, na para bang gustong gawing halimbawa si Leah.
Itinaas niya ang kanyang boses para marinig ng ibang pulis at ng mga taong nanonood. Tingnan niyo to, ang mga babaeng ganito, kailangang turuan ng leksyon, sabi niya. Ang pangungusap na iyon ay hindi lang isang komento, kundi isang hayagang pagbibigay katwiran sa kanyang ginagawa. Lumunok ng laway si Elia, mas lalong bumigat ang kanyang dibdib, ngunit itinaas pa rin niya ang kanyang ulo, kahit pula na ang kanyang mga mata. Alam niyang itinutulak na siya ni Vargas sa dulo. Kailangan niyang pumili, sumuko o patuloy na lumaban, at sa puntong iyon, ramdam na ramdam ang tensyon. Dahil nakikita ng lahat na nag-iisa si Elia laban kay Vargas, habang ang iba ay piniling manahimik. Sa wakas, naramdaman ni Vargas na sapat na. Sa isang magaspang na galaw, kinalagan niya ang tali sa mga kamay ni Elia nang walang pakialam kung handa ba si Elia na tumayo o hindi. Nang makalag ang tali, ang katawan ni Elia na kanina papilit na tinitiis ang sakit ay biglang nawalan ng suporta. Hindi kinaya ng kanyang mga binti ang bigat, nang hina ang kanyang mga tuhod, at bigla na lang siyang bumagsak sa lupa. Hindi nagawang saluhin ni Elia ang sarili, hindi nagawang protektahan ang kanyang dignidad sa harap ng maraming tao. Nakahandusay siyang nanghihina, mabigat ang paghinga, at sa loob ng ilang sandali, tila wala na siyang kakayahang tumugon sa anuman. Ang kalagayang iyon ay nagpalakas sa bulungan ng mga tao. May mga nagulat, may mga natakot, may mga naawa, ngunit nanatili pa rin sa likod ng bakod. Ang kanilang mga boses ay isa-isang lumabas, hindi malakas, ngunit sapat na para marinig sa tensyonadong bakuran. Hinimatay, sabi ng isa. Kawawa naman, sagot ng isa pa. Bakit ganyan katigas, narinig muli, mas mahina, na parang takot magsalita ng malinaw. Ilang cellphone ang nakatutok pa rin. Ang ilan sa mga kamay ay nanginginig, ngunit wala pa ring lumapit. Ang mga pulis sa paligid ay ganoon pa rin. May mga nakayuko, may mga mukhang balisa. Ngunit hinayaan nilang nakahandusay si Elia sa lupa nang walang anumang hakbang para pigilan si Vargas o tulungan ang biktima. Winagayway ni Vargas ang kanyang kamay na para bang tapos na ang lahat at katatapos lang niya ng isang ordinaryong trabaho. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng pagsisisi, sa halip, mukha siyang kontento dahil sa pakiramdam na napasuko na niya si Elia. Sumulyap siya sa mga tao saglit at binitiwan ang isang mapanuyang pangungusap na sadyang ginawa para sirain ang moral. Kaya huwag kayong magmalinis, sabi niya. Ang pangungusap na iyon ay hindi lang para kay Elia, kundi parang isang mensahe sa lahat ng nakakita. Sino mang lalaban ay ganito rin ang sasapitin. Tumayo si Vargas ng kampante, na para bang sigurado siyang walang magiging kahihinatnan dahil alam niyang walang maglalakas loob na kalabanin siya sa lugar na iyon. Ngunit ilang segundo pagkatapos, may isang pagbabago na agad na nagpabago sa buong paligid. Ang hininga ni Elia na kanina ay putol-putol ay nagsimulang maging stable. Ang kanyang dibdib ay regular ng tumataas-baba, na para bang inaayos ng kanyang katawan ang sarili. Si Elia na nakahandusay ay dahan-dahang iginalaw ang kanyang mga daliri at pagkatapos ay ang kanyang kamay nang walang anumang salitang humihingi ng tulong. Ang kanyang nanghihinang katawan ay tila humuhugot ng lakas mula sa isang hindi nakikitang lugar. At nangyari ito sa harap ng mga taong inakala na tapos na ang lahat. Dahan-dahang iminulat ni Elia ang kanyang mga mata. Ang kanyang titig ay hindi na blanko o puno ng takot. Ito ay naging malamig at nakapokus, tulad ng isang taong nakapagdesisyon na. Hindi pa siya tuluyang talo at hindi niya hahayaang matapos ito sa paraan ni Vargas. Si Elia na kanina ay tila walang kalaban-laban ay dahan-dahang iginalaw ang kanyang katawan. Bumangon siya ng dahan-dahan, una sa kanyang mga tuhod, at pagkatapos ay itinayo ang kanyang buong katawan sa harap ng lahat ng mga taong nag-aakalang nawalan siya ng malay. Si Vargas na nakatayo hindi kalayuan ay agad na natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata at napigil ang kanyang hininga. Anong kalokohan to, sabi niya. Umatras siya ng kalahating hakbang nang hindi namamalayan. Sinubukan ni Vargas na hanapan ng lohika ang kanyang nakikita, ngunit ang nasa harap niya ay isang babaeng dapat sana ibagsak na. Ngayon ay nakatayo na may matalim na titig at kilos na hindi na natatakot. Tinitigan siya ni Elia ng diretsyo, walang pag-aalinlangan. Ang kanyang boses ay blanko ngunit matatag. Nagkamali ka ng hinuli at nagkamali ka ng paraan. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang sigaw, hindi isang emosyonal na pagtatanggol, kundi isang malamig na babala.
Sinubukan ni Vargas na ibalik ang kanyang otoridad, sinubukang idiin ang kanyang posisyon bilang isang alagad ng batas. Lalabanan mo ang pulis, malakas niyang sigaw, umaasang maibabalik ng kanyang boses ang kontrol sa harap ng maraming tao. Ngunit hindi na tinag si Ilya, hindi man lang gumalaw. Umiling lamang siya ng bahagya at sumagot sa isang pangungusap na lalong nagpatindi sa tensyon. Ang nilalabanan ko ay ang abusado. Ang mga salitang iyon ay simple ngunit sapat na para baliktarin ang sitwasyon. Lahat ng nakarinig ay agad na nalaman na si Ilya ay hindi na isang biktimang takot. Siya na ngayon ang lalaban pabalik sa taong nagpahiya sa kanya. Nag-alinlangan si Vargas saglit, ngunit masyadong malaki ang kanyang ego para huminto. Lumakad siya pasulong, ngunit handa na si Ilya. Sa isang iglap, kumilos si Ilya. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tiyak. Hindi ito isang walang kontrol na pagwawala. Isang suntok sa dibdib ang nagpatalsik kay Vargas. Ang sumunod na suntok ay tumama sa kanyang panga, at isang malakas na sipa ang nagpabagsak sa katawan ni Vargas sa lupa. Ang mga tao na kanina ay maingay ay biglang natahimik. Ang tunog ng hininga ng mga tao ay mas malinaw na naririnig kaysa dati. Ilang residente na nagre-record pa rin gamit ang kanilang cellphone ay nanginginig. Ang ilan ay ibinaba pa ang kanilang mga kamera dahil hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang ibang pulis sa paligid ay natulala lamang. Hindi sila nakapigil o umawat dahil masyadong mabilis ang pangyayari. Sinubukan ni Vargas na bumangon, ngunit tinitigan siya ni Ilya nang may matalim na tingin na nagpatigil sa kanya na lumapit muli. Tumayo si Ilya ng tuwid. Ang kanyang katawan ay basa pa, ngunit ngayon ay mukhang malakas at hindi na apektado ng sakit. Tumingin siya sa paligid, sa mga pulis na tahimik, sa mga taong nanonood, sa mga cellphone na nagre-record. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa isang blanko at kalmadong tono, sinabi niya, hindi ako magnanakaw. Maikli ang pangungusap na iyon, ngunit ito ang naging wakas sa lahat ng akusasyon at kahihiyang tinanggap niya. Walang tumutol, walang naglakas loob na magsalita. Pagkatapos noon, tumalikod si Ilya at naglakad palayo, iniwan ang bakura ng presinto. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit matatag. Sa likod niya, si Vargas ay nakahandusay pa rin sa lupa. Ang paligid ay naging lubos na tahimik. Ang mga tao ay nakatingin lamang sa kanyang pag-alis, alam na nasaksihan nila ang isang bagay na hindi nila malilimutan. Ang pagbangon ng isang babaeng inapakan ng husto, ngunit tumangging matalo. Kinabukasan, matapos ang insidente sa bakura ng presinto, ang video nakuha ng mga residente na nagpapakita ng brutal na pagtrato ni Vargas kay Ilya ay mabilis na kumalat. Nagsimula ito sa mga group chat sa WhatsApp ng mga taga-roon, pagkatapos ay lumipat sa social media, at sa loob ng maikling panahon, naging usap-usapan sa iba't ibang online forums at maging sa mga kapihan. Ang mga piraso ng video na nagpapakita ng pagtali, pagbuhos ng tubig, at pananakit ni Vargas kay Ilya ay nagdulot ng galit sa publiko. Marami ang nagpost ng komento na humihingi ng hustisya at nananawagan na aksyonan ng pulisya ang abusadong opisyal. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pressure mula sa publiko ay nagtulak sa Philippine National Police na kumilos. Pagsapit ng hapon, ang Internal Affairs Service, VIC, ay agad na nagsagawa ng investigasyon. Sinuri nila ang lahat ng TV footage ng presinto, kinalap ang mga ebidensya, at kinuha ang testimonya ng mga saksi, mula sa mga pulis na nasa lugar hanggang sa mga residenteng nakapag-record ng insidente. Ilang miyembro na kahapon ay nanahimik lamang ay ipinatawag para managot sa kanilang kawalan ng aksyon. Mabilis na kumilos ang IS dahil alam nilang ang kasong ito ay naging pambansang usapin na. Lahat ng datos ay tinipon, TV footage, mga video mula sa mga mamamayan at mga internal na ulat na matagal nang nakatago. Wala nang puwang para makalusot si Vargas. Sa silid ng internal na pagsisiyasat, si Vargas ay nakaupo ng may tensyon sa mukha. Sa harap niya, ang kanyang superior ay nakatitig ng matalim habang binubuklat ang mga ulat at larawan na kumalat na. Naiintindihan mo ba na hindi na ito isang simpleng paglabag, matigas na sabi ng kanyang opisyal. Sinubukan ni Vargas na ipagtanggol ang sarili. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Hinuli ko ang isang taong pinaghihinalaang magnanakaw. Ngunit ang pahayag na iyon ay agad na pinabulaanan ng mga video at testimonya ng mga saksi.
Sa mga recording, malinaw na nakita na si Vargas ay gumamit ng dahas ng walang legal na basehan, nangotong, at ipinahiya ang biktima sa harap ng publiko. Ang lahat ng kanyang depensa ay gumuho isa-isa. Namutla ang mukha ni Vargas nang marinig ang desisyon na ang kanyang mga ginawa ay maituturing na grave misconduct, pag-abuso sa kapangyarihan, at malubhang paglabag sa Code of Ethics ng pulisya. Hindi nagtagal, lumabas ang opisyal na desisyon. Si Vargas ay pinatawan ng mabigat na parusa, tinanggal sa pwesto, ikinulong sa isang espesyal na pasilidad, at sinampahan ng kasong administratibo dahil sa pangungotong, pisikal na pananakit, at paglabag sa karapatan ng isang sibilyan. Ang kanyang kaso ay idinulog din sa Korte Sibil dahil sapat na ang ebidensya. Sa kabilang banda, opisyal na nilinis ang pangalan ni Elia. Binura ng pulisya ang walang basehang ulat ng pagnanakaw at idineklara na si Elia ay biktima ng maling paghuli at pag-abuso sa kapangyarihan. Sa isang press conference, sinabi ng opisyal na naatasang magbigay ng pahayag, "Ikinalulungkot namin ang ginawa ng aming miyembro at tinitiyak naming hindi ito palalampasin. Kahit na ito ay tunog diplomatiko para sa publiko, isa lang ang mahalaga, ang hustisya para kay Elia ay nagsimula ng umusad." Hindi natapos sa internal na parusa ang kaso ni Vargas. Matapos makalap ang mga ebidensya at sa patuloy na pagtaas ng pressure mula sa publiko, ang kaso ay opisyal na umakyat sa korte. Ang mga dokumento ay inilipat at inihanda ng piskal ang mga sakdal batay sa mga ginawa ni Vargas na malinaw na nakita sa mga recording at testimonya ng mga saksi. Sa sakdal, binigyang diin ng piskal ang tatlong pangunahing bagay: paghuli ng walang sapat na basehan, pamimilit na umamin sa pamamagitan ng pananakot, at ang hayagang pangungutong. Si Elia ay itinuring na biktima na dumanas ng maling paghuli at karahasan, habang si Vargas ay itinuring na ginamit ang kanyang uniforme at kapangyarihan para mangikil. Mahigpit na binantayan ang proseso ng batas dahil sa malaking atensyon ng publiko at bawat hakbang ay masusing sinuri para walang puwang na malusutan. Sa paglilitis, binasa ng piskal ang kronolohiya ng mga pangyayari mula sa paghuli sa bangketa, sa mapandaing interogasyon, hanggang sa paglipat sa bakuran ng presinto na nauwi sa nakakahiyang pang-aabuso. Ipinresinta ang mga saksi, kasama na ang mga residenteng nag-record, mga pulis na nasa lokasyon, at ang mga internal na investigador na sumuri sa KIK. Nang ipinalabas ang mga video, naging tensyonado ang buong silid hukuman. Si Vargas na dati mukhang dominante ay iba na ngayon. Hindi na siya nagsasalita ng may tonong nag-uutos, hindi na nakatayo ng may pagmamalaki. Ilang beses siyang yumuko, ang kanyang ekspresyon ay naninigas, at ang kanyang mga sagot ay tunog depensibo. Nang tanungin ng hukom ang dahilan ng paghuli at ang basehan ng report na kanyang binanggit, walang maipakitang sapat na ebidensya si Vargas. Sa puntong iyon, naging malinaw na ang kanyang kwento tungkol sa ipaggawa ng tungkulin ay mahina na kapag kaharap ang mga matibay na ebidensya. Sa huli, binasa ng hukom ang hatol ng may matatag na pagsasaalang-alang. Si Vargas ay idineklarang nagkasala sa kanyang mga ginawa. Hinatulan siya ng pagkakakulong, at ang desisyon ay may kasamang parusang etikal na dishonorable discharge o pagtanggal sa serbisyo ng walang karangalan. Ang desisyong ito ay nagmarka ng dalawang bagay. Si Vargas ay pinarusahan bilang isang kriminal at nawalan din siya ng katayuan bilang isang pulis dahil sa paglabag sa mabigat na Code of Ethics. Matapos basahin ang hatol, mas lalong nawala ang kayabangan ni Vargas. Wala nang puwang para magdahilan o magbanta. Samantala, opisyal na kinilala si Elia bilang biktima, hindi suspect, at ang kanyang pangalan ay ganap ng nilinis. Sa prosesong ito, naging malinaw ang posisyon ni Elia sa mata ng batas. Hindi siya napatunayang nagnakaw, at ang mga naunang akusasyon ay idineklarang walang basehan. Pagkatapos ng hatol, nagsagawa ng press conference ang pulisya para pakalmahin ang publiko at magbigay ng opisyal na paliwanag. Formal at malinaw ang pahayag na kanilang binitiwan. Tinitiyak namin na ang ginawa ni Corporal Vargas ay isang individual na pagkakamali, hindi pamamaraan ng institusyon. Humihingi kami ng paumanhin sa biktima at sa mamamayan at nangangako kaming mahigpit na parurusahan ang sinumang aabuso sa kapangyarihan. Ang paglilinaw na ito ay para ipaalam sa publiko na ang ginawa ni Vargas ay hindi kinukonsinti at ang institusyon ay gumawa ng legal na hakbang. Ngunit para sa mga taong direktang nakakita o nanood ng mga recording, isang bagay ang tumatak na,
ang takot na iyon ay naging totoo. At mula sa pangyayaring ito, nakita nila ang dalawang aral na mahirap kalimutan. Ang katatagan ni Ilya ay nagpatunay na kayang lumaban ng isang biktima. At kapag nagsalita na ang ebidensya, ang isang opisyal na pakiramdam ay hindi magagalaw ay maaari ring bumagsak. Ang mga araw pagkatapos ng hatol ay nagdala ng ibang pakiramdam sa komunidad. Ang usapan sa umaga, na dati puno ng tsismis, ay napalitan ng mga pag-uusap ng ginhawa. Dahan-dahang sinimulan ni Ilya na buuin muli ang kanyang buhay. Sa halip na magtago sa takot, ginamit niya ang kanyang karanasan para palakasin ang iba. Nag-organisa siya ng libreng self-defense class, gamit ang arnis, para sa mga kababaihan sa kanilang barangay. Ang unang ngiti na ibinigay niya sa kanyang mga estudyante ay umantig sa maraming puso. Nakita nila na ang mga sugat, pisikal man o emosyonal, ay maaaring maghilom kung pipiliin ang puso na bumangon. Paminsan-minsan, naglalakad si Ilya patungo sa presinto kung saan halos mawala ang kanyang buhay. Tatayo siya malapit sa post kung saan siya itinali ni Vargas. Doon, tahimik siyang magdarasal, pinapatawad na kita, Berto. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Ayokong mabuhay na may puot. Sa paglipas ng mga araw, muling natagpuan ng komunidad ang kanilang katahimikan. Ngunit ang kwento ni Ilya ay nanatiling isang aral na ipinapasa-pasa. Para sa mga bata, ito ay isang nakakatakot na kwento. Para sa mga matatanda, ito ay isang babala. At para sa mga nakatatanda, ito ay isang patunay na ang kasakiman at pag-abuso sa kapangyarihan ay kayang gawing mas malupit ang isang tao kaysa sa anumang hayop. Si Ilya mismo ay hindi na muling lumingon sa nakaraan ng mailuha. Alam niyang puno ng peklat ang kanyang buhay, ngunit alam din niyang binigyan siya ng pagkakataong maging mas matatag. Ang pulang kulay ng kalangitan sa dapit hapon ay tila sumasaksi sa mahabang paglalakbay ng isang babaeng minsa ay